Episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang powerful na Makati Business Club. Hindi na po nakatiis. Binanata na po, no, yung kanilang sinasabi na yung manipulasyon dito sa budget ng Pilipinas. Grabe po. INC, nagpalabas kamakailan lang na milyon-milyon tao. Rally ng INC, pangunguna anti-impeachment kay BP Sara. Ngayon naman po Makati Business Club. Alam niyo po, wag niyo pong minamaliit tong Makati Business Club. Sa totoo lang po, sa mga hindi po nakakakilala, yung mga Sobel Ayala, mga nakabase po sa Makati ang miyembro po nito. Very powerful po to kasi at saka very sila, no, very matitindi po anong tawag dito? Yung very vocal sila pagdating po sa paninindigan nila sa politika. Ang point ko po, ito pong Makati Business Club na to, kasama po yan ng unang dalawang EDSA People Power Revolution, no? Talagang syempre pangangalagaan po nila yung kanilang negosyo. 'Di ba? Yan po, pag umaray na po yung mga negosyante, alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Okay. May nauna na ba? Yung Chinese Charter of Chamber of Commerce? Wala pa. Kala ko Matindi po to. Ang isa pa pong grupo pero sa natatandaan ko, tandang-tanda ko yan, yung People Power 2. Sila nanguna Yung mga Sobel Ayala na yan, nakita ko yan dun. Laging kakampi to ng mga tinatawag nating dilawan. Ngayon, iniwan po nila wala na silang pakialam sa dilawan. Siyempre, una sa lahat, yung negosyo po nila, yung kanila pong pagtatanggol. No? Okay, pag-usapan din po natin, binabaha po ng Okta Arts Dancers Research yung atin pong mga survey. Pero may bago rin po yung SWS survey sa satisfaction rating. At lagapak po. Lagapak sa SWS yung magpinsan. No? Meron din po tayo nababalitaan na meron na raw riff buhat nung natanggal si Saldi. May riff na raw tong magpinsan. Wala kaming pakialam. Walang maliligtas dapat dyan sa mga yan. Sagutin na natin itong mga dilawan. Actually, dilawan na lang yung maingay ngayon. Na-impeach si BP Sara Napuna ko po. Parang yung mga congressman nag-iisip po ngayon. Tapos baliktad po yung pananaw nila kay BP Sara, yung sinasabi ni BP Sara na nagpahiwatig na tumakbo. Nabasa ko lang po ayan, kopyahan yata si Jared tsaka si Franz Castro na yung sinasabi ni Jared, baka kinopya mo lang kay Franz Castro, Jared. Sabi kasi ni Franz Castro, ganyan naman daw yung mga Duterte. Nagsasabing tatakbo pero hindi naman tatakbo. Parang baliktad kasi, no? Baliktad kasi, mabubudol po kayo kung sinabi hindi tatakbo tapos tumakbo. No? Ang ibig nyo ba sabihin hindi tatakbo si BP Sara? Kalokohan talaga nitong mga to. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, very powerful po itong Makati Business Club. Una, samahan to ng mga oligarko. Ang tunay pong kapangyarihan dito sa Pilipinas, mga oligarko. Kingmaker po yan di ba? Mas gusto ng mga oligarko na mapoprotektahan yung business nila. Hindi na po nakatiis, no?
Hindi po magta-thrive yung business ng mga oligarko sa ganitong sitwasyon. Nakita nila kung gaano kalaki. Alam niyo po, yung mga oligarko po, takot na takot yan pag mga nakakakita ng malalaking rally. Dahil 2 beses na sila mismo ang nanguna para magpatalsik ng 2 pangulo ng Pilipinas. Yang grupo na yan, yung Makati Business Club, kasama po yan sa 2 people power. Ang problema ngayon, no? Ang problema po ngayon, kumikilos po yung sambayanan na hindi sila kasama. Nakuha nyo? Nakakakita sila ng malalaking rally na wala silang say. Maiiwan talaga sila. Hindi ko lang alam kung sumusuporta sila ng lihim dito sa parali ng Iglesia ni Cristo, pero tinitiyak ko sa inyo na kaya ng Iglesia-led rally na mag-conduct ng milyon-milyon at pang buong Pilipinas. Yun po yung pagkakaiba ng rally na to. Game changer talaga to. Pambuong Pilipinas. Ngayon, yung mga dilawan na gustong samantalahin, kanina nagkaroon na ng mini rally. Pero siyempre, hindi nila tatawaging rally dahil nilangaw. Doon lang po sila sa loob ng EDSA Shrine. Kanina po, napaka-onti po nila. Mas marami pa po yung tumambay doon sa EDSA Shrine sa loob ng simbahan. Tumambay dahil walang maupuan sa labas. Nung kami po ay nagrarally. Yan po ang una nilang panawagan. Ikalawang panawagan nila, 18. Titignan po natin. Kasi ito, si Laila de Lima, nakita naman natin, gusto na naman nilang pamunuan. Yung akala nila sila nagpaparami. For your information, ito po ang nagpaparami ng mga rally ninyo. No? Kayong mga dilawan, dito kayo umasa sa Makati Business Club. Kaya nga sa Makati, napapansin nyo po, yung mga malalaking rally ng mga Aquino noong araw, umuulan po. Ang uso po noon, umuulan ng confetti sa Makati. Sa Makati po nagrarally ang malalaking rally ng mga dilawan noong araw. Dahil kakampi nga nila tong Makati Business Club. Ngayon, nilalangaw sila. Galit na rin yung Makati Business Club sa kinakampihan yung mga dilawan. Grabe po, matatalino po itong mga tao na to. Si Apa Ongpin, ang tanda na pala ni Apa Ongpin, no? Halos bata pa to nung araw, di ba? Nagbo-broadcast to. Okay. Pakinggan po natin ng konti at magre-react tayo. Pakinggan lang natin, baka tayo maano. More than dissatisfied and disappointed with the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Okay. Ulitin ko lang yung bahagi na yun. We are more than dissatisfied and disappointed. Okay. We are more than dissatisfied. Ano yung una? We are more than dissatisfied and disappointed. Okay, ito po ang terminong ginamit. Hindi lang po dissatisfied and disappointed. We are more than dissatisfied and disappointed. More than. No? Hindi lang po simpleng disappointed. Hindi lang po simpleng dissatisfied. We are more than dissatisfied and disappointed. Puta, matindi pong mga salita to. Buhat po sa mga oligarko. No? Hindi lang sila simpleng dissatisfied. Hindi lang sila simpleng nadismaya. Sila po ay more than dissatisfied, more than disappointed sa kanilang ginawang twisted budget. Ngayon, may ideya na kayo kung bakit tinanggal si sacrificial lamb siguro. Malamang.
malamang nakausap na nila tong mga Makati Business Club na to. May isasakripisyo sila. Ayaw pa rin. Hindi pa rin po. Galit pa rin po tong Makati Business Club dahil tuloy-tuloy pa rin po eh. Alam nila magugulo na po ang Pilipinas, mahihirapan na makaahon. Yan yung sinasabi ko sa inyong mga oligarko. Di ba? Tuwan-tuwa kayo na paghihigantihan ninyo si Duterte. Di ba? Tuwan-tuwa kayo kasi yung 6 na taon na hindi kayo pero maganda ang negosyo sa panahon ni Duterte. Ngayon, gusto ninyo itong mga magugulo na to. Etong pinagsama-samang mga Dilawan, mga Marcos Romualdez, ito yung gusto nyong kampihan laban sa Duterte. Matatauhan kayo ngayon. Warak ang negosyo ninyo. Akala siguro nila kaya nilang kontrolin tong pamilya na to. Hindi ba kayo natuto sa tatay? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, more than dissatisfied and disappointed ang ating mga oligarko. Kaya po sila kinakabahan. Kaya po tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy na po yung nangyayari ngayon na nagsisiraan po yung magpinsan sa mga social media. Nagpapatingkaran po ng kung sinong lumagapak. Sa totoo po, kayong dalawang magpinsan ng lagapak. Kaya nga lahat ng media ngayon dala-dala yung Octa Arts Dancers Survey. Alam nyo, Octa Arts, last nyo na to. Hindi na kayo sa susunod, wala nang maniniwala sa inyo. Yung dalawang survey, SWS tsaka Pulse Asia na dekada nang tinagal dito sa Pilipinas, parehong nagsasabi na mas mataas si BP Sara kaysa kay Ferdinand Marcos sa survey. Pero sa inyo, kulelat si BP Sara sa Octa Arts. Kaya wala nang maniniwala dyan sa Octa Arts. At yung mga media nyo, wala na rin naniniwala sa inyo. Yung media nyo, panay Octa Arts Ayaw nyo sabihin. Ito po, lagapak po. Yung mga Marcos. Ito po ang dito muna tayo sa Makati Business Club. Hindi lang po yung dissatisfied sila. Alam po nila kung ano yung ginawa sa budget. Tutuloy ko lang. Naririnig nyo ba pag ginaganto ko? Mag-1 lang kayo kung naririnig nyo. Kasi kung hindi nyo naman naririnig, hindi ko na ipapakinig sa inyo. Naririnig nyo. Ayan. With the way the budget has, in our view, been twisted to serve. Tignan nyo po we are more than dissatisfied with the way the budget has been twisted. Sinalaula. No? Ang titindi po ng mga salita na to. No? More than dissatisfied kami sa ginawa nilang budget. Sa pansasalaula nila. Opo, si Apaong Pinto. Sinalaula nila yung budget ng Pilipinas. Grabe yung termino na to. Pero yan yung meaning ko ng twisted. Patronage politics. Okay, to serve patronage politics para pagsilbihan yung patronage politics. Yan po yung tingin ng Makati Business Club sa ginawa nila sa budget. Tinanggalan nila ng mga budget, lalo na yung Office of the Vice President. Wala po ngayong budget para sa burial. At saka dito at lahat po, tinanggalan ng budget yung education, tinanggalan ng budget yung mga PhilHealth. Kitang-kita po yan ng Makati Business Club. No? At nilagay po, tinuduhan po, binalik yung AKAP, nilagyan ng mga budget yung yung DPWH,
na lahat po ng matatandang politiko sinasabi na diyan po, pati po yung tulog na si Drilon ay nabuhay na maguli para sabihin lang na yan DPWH ang may pinakamalakas pagkunan, no? O etong budget na to ay malaki rito ay pork barrel. Yan po ang tingin. Twisted budget to serve patronage politics. Bakit po kinakailangan nilang magpondo? Kasi election ngayon. No? Election, kinakailangan ng pondo ng mga congressman, kinakailangan ng pondo ng mga local officials. At yan po ay nakita nila na magmumula dito sa budget. Kaya kita nyo si Grace po, tsaka to si Waiter Escudero, tuwan-tuwa sila. Nung nabigyan sila ng AKAP project, ano sabi ni Bato? Kahit magagamit ko yung AKAP na yan, hindi ko tatanggapin pag bibigyan ako ng AKAP. Yan ang may paninindigan, Tatak Duterte. Thank you very much, Gregory, sa 2001. Yan po ang ginawa ng mga congressman at senador natin. Hindi lang po congressman to, ha. Wag niyo natin palusutin. No? At paano po nila nagawa yan? Pinapaliwanag po ng Makati Business Club kung paano po nila ginawa. O hindi ko na itutuloy yung pagpapakinig, baka masobra na tayo, makapiright na tayo. Sabi po na ni Apa Ongpin, sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya, nagkaroon po ng magic diyan po sa ano na nga yun, yung BICAM. Napapanood po natin yung nangyayari, naka-televise, pati po yung mga sinasalang po yung pero dun po sa walang telebisyon, walang video, yung sila-sila lang, dun po nagaganap yung tawag ni Apa Ongpin na magic. Mina-magic ninyo. At meron pa siyang akusasyon. Sinasabi niya, gumagawa pa ng diversion. O, na-realize na po natin yan lahat. Sa mga engot na followers ng mga, alam nyo, binubobo po kayo ng inyong mga pinapollow na mga vloggers. Alam nyo kung bakit? Napaniwala kayo ng pinakamalaking problema ng Pilipinas, mga Duterte. Ano po sabi ng Makati Business Club? Very obvious po kasi. No? Ito pong Makati Business Club, sinasabi nila na yan po ay diversion. Hindi lang nila tinukoy. Ako na magtutukoy kung ano yung sinasabi. Ito po, sa bandang huli yun. Closed door, right? So when they were doing all of these little diversions and the magic, there's no Okay. accountability because there's Diversion and magic. Yung magic po, yun yung magic nila na walang nakakaalam sa BICAM na ganap yung mga pagtatanggal ng pondo at pagdadagdag ng pondo. Okay. Sa madaling salita, may diversion din daw. Diversion and magic. Ano po yung diversion? Habang busy tayo, katatanggol sa mga Duterte. No? Habang yung mga atakdog naman, atake lang ng atake sa mga Duterte. Ayun po, ang diversion. Habang ang kasikatan po ng BICAM, pinapahanap po sa atin. Siguro pinagtatawanan po tayo ng mga may utak ng BICAM. Pinagtatawanan po tayo ng may control ng budget ng Pilipinas. Bakit po? Pinahanap sa atin si Mary Grace Piatos. At marami po sa atin naghanap. Yung mga followers po nila hinanap. Kese Hoda nagpunta ng NSA. Sinabi ng NSA, PSA pa, PSA, walang Mary Grace Piatos. Walang Kokoy Villamin. Hanapin nyo. Alam naman natin na hindi totoong pangalan yan. Thank you very much. 125 kay, sino ba to? Edna Goyon, thank you very much sa Hong Kong. 20 Hong Kong dollars. Diversion lang pala.
habang tayo nagtatalo-talo, siguro tawa lang sila ng tawa. Doon ako naaasar eh. Yung naggoyo tayo, na habang tayo nagtatalo-talo, mainitan ng pagtatalo natin, no? Naghanap tayo ng mga piatos, naghanap tayo ng kung sino-sino, nililibang tayo ng mga walang pakundangan na investigasyon, Quadcom, nanggigigil tayo sa ginagawa kay Duterte, nanggigigil tayo tuwing may pinakukontempt. Tapos biglang kinokontrol nila ang bilyon-bilyong, daang bilyong budget, trilyong budget ng Pilipinas para sa patronage politics, sabi ng Makati Business Club. At yan po, kailan po umaray itong mga to? Nung nakita nila na milyon. Hindi naman po siyempre wais itong mga to eh. Kilala nila yung pamilya na yan, Marcos Romualdez eh. Mahirap kalaban yan. Sabi ng, pero nung nakita po nila na milyon na, ganun po, yung nagsasabi po walang talab yan dahil ayon sa survey, utot nyo. Pati yung survey ng SWS, ang interpretasyon nyo ay panluloko sa tao. 19% lang ang nagsabing gusto nilang ma-impeach si BP Sara. 19. Hindi po 41. Tuloy-tuloy po panluloko, harap-harapan. Ano sa tingin nyo sa mga tao? Katulad nung 1980s na umaasa lang sa mga dyaryo, sa mga media, tapos na yung pamamayagpag nyo. Researcher lang namin yung mga media na yan. Nakikinig na ang taong bayan sa mga vlogger. Ang purpose po ng BICAM ay mag-magic. No? Habang tayo libang na libang sa pagtatanggol sa mga Duterte, minamagic na yung budget natin. Tuwan-tuwa siguro sila. Tuwan-tuwa yung mga yan na may mga halos himatayin sa galit. May hinihimatay po sa galit si Attorney Zulaika Lopez. Tapos nanggigigil na sa galit si BP Sara Duterte dahil sa unfair na ginagawa nila sa Office of the Vice President. Yung pala lahat yan ay diversion lang. Hindi po akin to ha. Makati Business Club to. Ini-interpret ko lang yung sinasabi nila. Ngayon, nagpakitang gilas yung INC-led. Nagsalita ang mamamayang Pilipino. Hindi raw yan ang mamamayang Pilipino, yung survey daw. 2 milyon to eh. Yung survey, 2,000 eh. Kayo na po magpasya. Ano ang tunay na boses? Yung 2,000 o yung 2 milyon? Tapos paulit-ulit po sila oh. Octa-Arts, nangunguna, Octa-Arts, bagsak ang ano. Pero sa totoong survey, kayo ang bagsak. Nangunguna si Chis. Baka maging bata nila si Chis. Kawawa naman si Tolpo. Umaasa si Tolpo, hindi bumibira sa inyo. Kawawa naman si Tolpo kung tatablahin nyo. Kaya po, tayo, no? Kahit wala tayong pera pare-pareho, kahit hindi natin kaya magbayad ng mga politiko, wag natin silang iboto lahat. Yang mga bataan ni Marcos. Kasi pag binoto nyo po yan, para tayong ano lang eh, wala lang eh. Galit na galit tayo. Bakit nyo ginaganto si BP Sara? Pero pagdating na eleksyon, puta, boto ko nga to si Tito Soto. Boto ko nga to. Asan sila Tito Soto ngayon? Ang dami ng issues. Narinig nyo ba magsalita yung mga yan? Ramon Revilla, Ping Lacson, mga bilyar na yan. Nagsasalita ba ngayon yan?
Sino pa? Cayetano. Sino pa mga kakampi? Si Abalos nga, oh, daming mga poster ni hindi mailagay si BBM. Hindi, hindi nyo ba napupuna? Yung mga, yung mga Duterte boys, kahit na hirap ng mag-ano po si Tatay Digong, maglakad-lakad. Sinasama pa rin sa mga pictorial. Importante sa pictorial si Tatay Digong. Kasi yun yung magdadala di ba? Yun yung magdadala ng kanilang 19% lang po. Dahil 55%, ang sagot ng 55%, hindi namin alam. Hindi namin alam yung impeachment. Hindi namin alam na may impeachment pala. 55% yun. Kaya 19% lang po. Yung nagsabi na pro-impeachment sila. Pwede mo ba ilagay na pro-impeachment yung hindi nila alam yung impeachment? O si Abalos, na pinakamaraming poster, na ilagay mo ba man lang si BBM? Mismong mga kandidato ni BBM ayaw siyang makita sa picture. Sino naman si Big Daddy ko? Kaya po tayo, wala po tayong riyan, no? Hindi po tayo nananawagan ng kung ano. Baka mapagkamali pag nababanggit yung people power Yan po, history na po yan. Kasama yung Makati Business Club sa 2 people power. Hindi nyo po madidinay yan. Di po ako nananawagan. Nananawagan kami ng rally. Pag may rally ng anti-impeachment, magrarally kami. May rally rin naman kayong pro-impeachment Oh, sumama naman kayo. Para mapatunayan nyo na minority yung nagrally. 2 milyon minority pa kay Laila de Lima Ang majority daw, yung 2 yung nagrally, yan yung rally nyo sa EDSA Shrine. Ha? Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Ba nawawala mukha ko? Teka lang, ayusin ko lang tong kaya nasa pala ako, kabilang channel. hindi ko kaya mapanood. Alam niyo po, eto patunay po na seryoso po. No, kasi yung ibang mahina utak ko, may nangyari ba? Nangangantyaw po 'di ba? Ano sabi nila? Pinagtatawanan yung rally kasi presidente pa rin daw si BBM. Gaano po kaseryoso yung 2 milyon ng rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman po Iglesia ni Cristo lang lahat yun Marami po ron ibang relihiyon. Kaya lang magalang lang kami. No? Alam namin na ang namumuno doon sa rally ay Iglesia ni Cristo. Hindi po kami umiepal. Taliwas sa gustong palabasin ng mga yan na i-hijack daw namin yung rally ng Iglesia ni Cristo. Paano mo ma-hijack yun? Very organized yun. Ma-hijack mo. Kumbaga, angkas lang kami ron Sabit lang kami pa mga hijack. Okay. Mamaya pa po ang time para sa pagbabasa. Wala pa po tayong basahan. Teka lang yung mga kodigo ko. Marami pa tayong pag-uusapan Isa pa lang yan Ayan po, nananawagan po si Trillanes. Yan. Ito po, hinikayat ang publiko dumalo sa pro-impeachment event. Sa 18 po, kanina 16, walang dumalo. Sa 18,
Terno t-shirt. Terno ba? Hindi po. Nagkataon lang. Ito lang po ang sinusuot ko na ngayon. Yung iba sira na. Yan na po ang sombrero ko araw-araw. Ito po, bad news na naman. DTI OK's price hike for 63 basic prime goods. O mag-expect po tayo next month, tataas na naman po ang bilihin dahil inaprobahan po ng DTI ang pagtataas ng presyo ng mga basic and prime goods. 63 na basic and prime goods po ang tataas ang presyo next month. O yan. Ito po, antindi, no? Dahil bumabanat si Mayor Magalong ng Baguio City. Bigla po nilabas to, no? COA has flagged the city government of Baguio for having 4.43 billion in time deposits and several high-yield savings accounts. Ayan. Pilinag daw ng flag pa lang po, wala po itong akala mo may kasalanan kagad si Mayor Magalong eh. Flinag lang po, sinabi po, parang pinaalalahanan lang, oy, marami kang budget, gamitin mo. Ganun lang po yun, di ba? Parang pinalalabas na nitong mga to na may anomalya kay Mayor Magalong. Wala pong anomalya kay Mayor Magalong. Ikalawang banat naman nila. O, kita nyo na mga DDS. Ayan, no, sabi, naku, kaya siguro nag-iingay ang mga Duterte para ma-deflect ang baho nila. Una po, natutuwa kami kay Mayor Magalong dahil ini-expose niya po yung 777. Pero hindi po siya DDS. Hindi po siya Duterte supporter. Pasensya na po kayo. Bigo na naman kayo. No? Ito kasi mga to, sa kababawan ng utak nila, akala nila lahat ng mga tao na tumitira sa kanila ay Duterte. Si Cielo Magno tumitira din sa inyo. Hindi rin Duterte yun. Hindi lang po Duterte ang tumitira. Makati Business Club, Duterte ba yan? Ang bintang nga nila sa Iglesia ni Cristo, thank you po Tuwan-tuwa po kami. Tuwan-tuwa po kami kung ang Makati ang Iglesia ni Cristo ay Duterte. Hindi po eh. Naintindihan nyo? Sino ba naman may ayaw na si Mayor Magalong ay Duterte supporter? Sino ba naman may ayaw na ang Makati Business Club ay Duterte supporter? O kaya lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko na Duterte sila. Ibig sabihin, malawak na ang tumututol sa mga pinaggagawa ninyo. Binansagan ko na yung sarili kong henyo. Para manggalit. Hindi lang po mga Duterte. Natuwa kami kay Magalong pero hindi po namin siya kiniklaim na Duterte, mga bugok. INC, ito sabi ni Dilima pala, antindi. This INC rally is supporting a minority position. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. A minority position is a minority. Paulit-ulit ka, Laila Dilima, sa minority. O sige titignan namin sa 18 kung gaano karami yung majority Laila Dilima, kung ang pinagbabatayan mo yung 41%, isa ka sa napaikot. Isa ka sa napaikot ng nagmanipula. Paano magiging 41%? 55% hindi nila alam yung impeachment. Kaya hindi nila masabi na kung sila ay pro-impeachment o hindi. Isa ka sa mga nagoyo. Ang dali nyo kasi paikutin Ako nung nakita ko yung 41%, ang hinahanap ko gagad, asan yun? Ano yung tinanong? Alam ko merong meron twist dyan. Hindi ako naniniwala na halos kalahati gusto ma-impeach si BP Sara. Yung pala yung twist.
mahigit sa kalahati, hindi nila alam na i-impeach si BP Sara. Kaya yung konti na lang ang natitira, yun lang yung nagsabi, 19% lang, Laila de Lima. Ang sabi nila na pro-impeachment sila, 19%. Oh, ito naman po, sausaw na naman si Barry. Sabi ni Barry, it's the leader, not the budget. Ex-OBP spokes assert Sara's budget still higher versus what Lenny, etc. etc. Alam mo, Barry, nagpost si Sara Duterte, wala na silang budget para sa burial at medical support sa mga tao. Ano ang masama doon? Wala. Yun ay katotohanan. Kung may dapat magalit yung mga tao sa nagtanggal ng budget, di ba? Sa mga congressman at mga senador. Pero bakit nagagalit ka pa rin sa Office of the Vice President? Tama naman yung sinabi niya. Hindi ba tama yun? May budget ba? Tapos, sasabihin na naman niya, sasabihin na naman nito ni Barry na, bakit nung panahon ni Lenny? Tatapatin na kita. Ano ba trabaho ni Lenny nung panahon niya? Magpa-picture. Wala siyang hindi talaga siya nakakatulong dahil magpa-picture lang yung ginagawa niya. Konting tulong, picture-picture. Wala siyang opisina sa buong Pilipinas. Hindi mo naintindihan. Eto po, simula na sila impeach. Yan. Same old faces. Opo, old na po si Dilip. Hihintay na. Ayan, no? Pakita ko lang sa inyo yung Teka, dito na lang. Para makita nyo naman. Ito po, SWS to. Hindi kasi pinapakita eh. Gusto nila panay lang eh. Gusto nila panay Okta search lang eh. Ayan po, si Bongbong Marcos po sa satisfaction rating plus 19. Si Vice President Sara Duterte plus 21. Si Martin Romualdez plus 9. Kulelat po si Martin Romualdez. Mas mataas po si Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Naintindihan nyo? Pero hindi po nila to pinapakita. Lagi Okta Arts Dancers. Okta Arts Dancers. Alam mo, Barry, maniniwala pa kami sa'yo na si Lenny ka kung pinatakbo niyo yung senador. The fact na pinatakbo niyo ng mayor, alam niyo na yun. Paulit-ulit kayo dyan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Okay.